proteksyon ka ba hindi lang sa pisikal kundi sa espiritual? Ang habak de bala ay isang malakas sa proteksyon na nagbibigay ng kaligtasan sa katawan at espiritu. Gamit ang mga bibihirang pangkalikasang sangkap na pinagsama-sama ng 6 na antengeros sa Negros. Sa paniniwalang Pilipino, ang basyo ng bala, isa sa mga tinuturing na mabisang pangontra laban sa masamang nilalang, elemento, enerhiya, kahit na mga tao. Idagdag pa ang pagkokonsagra ng 6 na antingero mula sa Negros. Hindi lang ito laban sa espiritual na panganib kabayan, kundi laban ito sa negatibong enerhiya at masamang intensyon ng tao. Sa mundong puno ng galit, intriga at hindi may paliwanag na bigat, ang pinakamalaga ay ang paniniwala na hindi ka basta-basta matitinag. Habak de bala, hindi lang proteksyon, kundi simbolo ng lakas ng iyong spirito. Kung interesado ka kabayan, i-click lang ang yellow basket or visit ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Dindo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Aklan. Kilala sa kanilang nayon itong si Mang Matias. Dahil sa kabaitan, madalas na tumutulong sa mga kapuspalad na kanayon. Kung titignan, napakasimpleng matanda lang. Luma na ang mga kasuotan at kuminsan butas pa ang pantalon nito. Kaya nagtataka ang karamihan kung saan kumukuha ang matanda nang ipinamimigay niya sa mga tao. Tay, si Mang Matias na naman oh. Namimigay ng pagkain sa mga bata, nagtataka ako eh. Saan kaya kinukuha ng matanda yung pinamimigay niya? Wika ni Dindo. Dati pang ginagawa ni Mang Matias ang ganyang gawain. Nung nabubuhay pa ang asawa niya, nagbabahay-bahay sila para mamahagi ng bigas o kung ano pang pangangailangan ng mga taong kapos sa buhay. Wala ring nakakaalam kung saan niya kinukuha ang mga pinamimigay niya. Tugon ni Manong Lino. Yun na nga po'y nakakapagtaka, tay. Hindi naman siya mayaman pero nagagawa niyang mamahagi sa mahihirap. Bagay na hindi ko nakikita sa mga mayayaman dito sa baryo natin. Eh, bilisan mo na nga dyan. Tirik na yung araw kailangan na nating matapos tong tinatanim natin. Mamayang hapon magpapatubig na sa kabilang palayan. Matatambakan na naman tayo ng trabaho. Ako na hong balang tumapos dito. Magpatubig na lang kayo sa kabilang palayan. Eh, mabuti pa nga para bukas wala na tayong gagawin. Kagad nang umalis si Mang Lino para magpatubig sa kabilang palayan. Samantalang si Dindo naman, tinatapos ang pagtatanim. Abala ito sa ginagawa nang biglang may nagsalita sa likuran. Mukhang abala ka sa ginagawa mo ha. Maaari ka bang huminto sandali para uminom ng tubig? Napatayo si Dindo. Tinignan kung sino ang nagsasalita. Kayo po pala, Mang Matias. Ano po may tutulong ko sa inyo? Wala naman. Gusto lang kitang bigyan ng tubig at ilang piraso ng tinapay. Maraming salamat po, Mang Matias ha. Kanina pa nga ako nauuwaw eh. Eto, inumin mo muna ang tubig na ito. Kinuha ng binata ang tubig at tinapay mula sa matanda. Naupo sa tabi nito. Naisip ni Dindo na pagkakataon na para malaman ang sekreto ni Mang Matias. Hindi na ito nagdalawang isip. Agad niyang tinanong ang matanda. Mang Matias, kung hindi naman po kalabisan, maaari ba ako magtanong? Eh, ayos lang naman, Eho. Bakit ba? Ano bang gusto mong malaman? Yung mga pinamimigay niyo po, saan galing? Sa totoo lang, ikaw ang kauna-unahang tao na nagtanong tungkol dyan. Po, hindi ba kayo tinatanong ng mga taong binibigyan niyo? Hindi. Pagkatapos silang kunin ang mga pinamigay ko, magpapasalamat lang. Babalik na sa kung anong ginagawa nila.
Ay, ganun po ba? Pasensya na po, nagtataka lang kasi ako. Halos araw-araw kayo nag-iikot para mamigay sa mga tao. Hindi po ba kayo nauubusan? Kung ako lang, wala naman akong kakayahang mamigay sa mga tao dahil mahirap lang din ako. Sabihin na lang natin may mga tumutulong sa akin. Mga tumutulong? Sino po? Mayayaman po ba sa bayan? Mayayaman. Siguro parang ganun na nga. O siya, maiwan na kita. Kailangan ko pang magpunta sa kabilang baryo. Sige po, mag-iingat po kayo Mang Matyas ha. Salamat po sa tubig. Walang anuman. Ikaw din mag-iingat ka. Huwag ka masyadong magpapakapagod. Wika ng matanda. Bagaman nasagot ang tanong, alam ni Dindo na may tinatago ito na lalong pumukaw ng kuryosidad ng binata. Iniwan nito ang ginagawa. Sinundan si Mang Matyas. Pinapanood nito ang bawat kilos ng matanda. Mula sa malayo hanggang sa matapos ito sa ginagawa. Naglakad si Mang Matyas papunta sa kagubatan. Muli itong sinundan ni Dindo hanggang sa makarating sa maliit na tahanan. Halos sira-sira na ang bubong at ang dingding naman ay tagpi-tagpi. Hindi din nakakabit ang pintuan. Binubuhat lang ito ng matanda para mabuksan. Pumasok si Mang Matyas sa tahanan. Akmang susundan sana ito ni Dindo. Biglang nagpakita ang napakalaking kalabaw. Ang sungay nito, halos kasing haba ng katawan. Tinatayang nasa 6 na talampakan ang taas. Kakaiba ito kumpara sa pangkaraniwang kalabaw dahil napakaitim ng balat nito at napakakinis ng sungay. Biglang nakaramdam ng takot ang binata kaya pinili nitong manatili sa pinagtataguan. Maya-maya pa lumabas si Mang Matyas. Nilapitan ang kalabaw. Kaibigan, mabuti naman at dumating ka na. Naipamigay ko na sa mga tao ang biyayang pinagkaloob mo sa akin. Laking gulat ni Dindo nang marinig ang sinabi ng matanda. Walang tunog na lumalabas sa nilalang, pero alam ng binata na nakikipag-usap ito kay Mang Matyas. Patuloy na nakinig si Dindo hanggang sa biglang namulikat ang binti nito sa sobrang tagal ng pagkakaupo. Napasigaw ang binata dahilan para magulat ang nilalang at biglang naglaho. Dali-dali itong pinuntahan ni Mang Matyas upang tulungan. Anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin sinundan mo ko. Alam mo bang delikado ang pagpunta sa lugar na ito? Pasensya na po Mang Matyas. Hindi ko po kasi maiwasang magtaka. Gusto ko lang po malaman kung saan talaga nanggagaling yung mga binibigay mo sa mga tao. Ay, ako. Ang mga tao nga naman, hindi nakukontento. Hindi ba sinagot ko na ang tanong mo kanina? Tama po kayo. Hindi na po ako dapat sumunod pa. Pasensya na po uli. Wala yon. Halika. Tignan natin kung anong nangyari dyan sa binti mo. Ay hindi na po siguro. Ayos lang po ako, namulikat lang po. Ang tagal ko po kasing nakaupo eh. Mas lalong lalalayan kapag hindi na agapan. Halika na, pumasok tayo sa bahay nang mapahiran ko ng langis ang binti mo. At isa pa, gusto mong malaman kung saan ang gagaling ang mga pinamimigay ko, hindi ba? Hindi na nakasagot pa si Dindo. Dahan-dahan itong tumayo. Paika-ikang naglakad papunta sa tahanan ng matanda. Lalong namangha ang binata nang pumasok ito sa sirasirang pintuan ng bahay ni Mang Matyas. Teka sandali. Namamalikmata po ba ako? Hindi ba sira-sira na yung bahay niyo? Bakit parang nasa loob ako ng magarang mansyon? Ang nakikita mo sa labas ng tahanan ko ay isang balat kayo upang pangalagaan ang lugar na ito. Nasa pagitan tayo ng dalawang mundo, iho.
At ang bahay na ito ay isang uri ng lantawan. Lantawan. Ano pong ibig sabihin nun? Ang lantawan, isang uri ng lagusan mula sa kabilang dimensyon, papunta sa mundo nating mga tao. Nagkataon, ang kinakatayuan ng tahanan ko ay isang bukas na lantawan, kaya labas-masok ang mga engkanto sa lugar na ito at upang mapangalagaan mula sa mapanirang tao, nagpasya kong maging tagapagbantay ng lantawan. Engkanto. Ibig sabihin yung nakita kong kalabaw kanina, hindi pangkaraniwang tao? Oo, Dindo. Ang nakita mong nilalang kanina ay tinatawag na bawa. Mga engkantong kalabaw na mahilig mamasyal sa mundo ng mga tao. Sila ang madalas na dumadaan dito at bilang kabayaran, nagiiwan sila ng ilang butil ng ginto na siya namang ipinangbibili ko ng mga ibabahagi sa mga tao. Paano po kayo naging tagapagbantay? Dahil sa mga tanong ni Dindo, napilitan si Mang Matias na magkwento. Ayon sa matanda, dati siyang manggagamot na nagustuhan ng isang engkanto. Inaya siya nitong manirahan sa kanilang mundo, pero hindi pumayag si Mang Matias dahil sa matinding pagmamahal ng engkanto. Pinili nitong mabuhay sa mundo ng mga tao, dahilan ng pag-ikli ng buhay nito. Hindi sila nabiyayaan ng anak, kaya mag-isang naiwan si Mang Matias. Sinisi ng matanda ang sarili sa kamatayan ng asawa. Kaya simula noon, isinumpa nito na hindi iiwan ang lantawan. Bakit naman po kayo namimigay sa mahihirap? Ang gawaing iyon ay pinasimula ng asawa ko. Natuwa siya sa mga tao, lalo na yung mga naging mabait sa amin. Kaya naman naging ugali na naming mamahagi sa mga mahihirap. Ipinagpatuloy ko lang ang gawain ng asawa ko bilang pagtupad ng kanyang kahilingan. Napakabait pala ng asawa nyo. Hindi ko po akalaing may mga kagaya niyang engkanto. Ang bunga kala ko, galit yung mga kagaya nila sa ating mga tao eh. Hindi lahat ng engkanto galit sa mga tao. May iilang nagigiliw sa mga tao, lalo na kung may taglay na kabaitan at malasakit sa kalikasan. Nagagalit lang sa tao ang mga engkanto kapag gumagawa tayo ng mga bagay na makakasira sa kanilang tirahan. Tumagal pa ang usapan ng dalawa. Hindi na malayan ni Dindo ang oras. Pagtingin nito sa bintana, madilim na. Kaya dali-dali itong nagpaalam sa matanda. Naku po, inabot na ako ng gabi. Siguradong yari ako nito kay tatay. Huwag kang mag-alala. Mas mabilis ang takbo ng oras dito sa loob ng bahay. Kagaya ng sinabi ko, nung pumasok ka sa pintuan, tumawid tayo sa mundo ng mga engkanto. Halika, sasamahan na kita palabas ng gubat. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nang buksan ni Mang Matias ang pintuan, napakaliwanag pa ng paligid. Teka, ilang oras na ba ako nasa loob ng bahay niyo? Parang hindi nagbago ah. Ang ilang oras mong pamamalagi sa loob ng bahay ko, katumbas lang ng ilang minuto sa mundo ng mga tao. Kaya pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo. Ganun po ba, Manong? O sige po, ako na pong bahala. Kaya ko na po sigurong lumabas ng gubat. Pasensya na, Dindo, pero hindi kita maaaring hayaan na mag-isang maglakad palabas ng gubat. Maraming engkanto ang nakatira sa bahaging ito. Nakita nila ang mga nangyari at hindi nila hahayaan na may ibang taong makakaalam ng tungkol sa lugar na ito. Bakit naman po, Manong? Wala naman po ako masamang ginawa ah. Alam ko, Dindo, pero hindi naniniwala ang mga engkanto dahil minsan na silang nalinlang ng mga tao. Sinira ang kanilang tahanan
kinuha ang lahat ng kayamanang nakatago sa lugar. Nagulat ang binata nang sabihin ni Mang Matias na may kayamanang nakatago sa gubat. Kayamanan? Seryoso po ba kayo? Oo, Dindo. Ang nakita mong bawa ay ang mismong bantay ng sinasabi kong kayamanan. Sagrado ang lugar na ito para sa mga engkanto, kaya hindi sila papayag na basta-bastang pasukin ng kung sino. Halika, ihahatid na kita palabas. Wala nang nagawa si Dindo. Tahimik itong naglakad palabas ng gubat kasama ang matanda. Pagdating sa kalsada, muli itong binalaan ni Mang Matias. Isang bagay pa pala, Dindo, na gusto kong ipangako mo sa akin. Wala kang dapat pagsabihan ng lahat ng nalaman mo tungkol sa lugar na ito. Simula ngayong araw, babantayan ka ng ilan sa mga engkantong naninirahan sa gubat upang masiguradong walang ibang makakaalam ng sekretong ito. Ano naman po mangyayari sa akin kapag sinabi ko sa iba yung tungkol dito? Mamamatay ka, Dindo. Seryosong tugon ng matanda. Hindi na nagsalita pa si Dindo. Nagpaalam na ito kay Mang Matias. Muling bumalik sa taniman. Nakita nitong nakatayo sa pilapil ang ama. Halatang dismayado. Saan ka ba nang galing, Dindo? Akala ko pa naman tapos na ang trabaho dito. Pasensya na po, Nay, Tay. May pinuntahan lang po ako sandali. Matatapos ko naman po yung pagtatanim eh. 2 bugkos na lang ng binhi ang naiwan. Ay nako, kahit kailan talaga. Napakakupad mo sa trabaho. Bilisan mo na nang makauwi tayo ng maaga. Natapos ko na palang patubigan ng kabilang palayan. Sige Tay, ako nang bahala dito. Mauna na po kayo sa pag-uwi. Pag-uusap ng mag-ama. Nakahinga ng maluwag si Dindo dahil ang buong akala nito, papagalitan siya ng ama. Pagkatapos itong itanim ang lahat ng binhi, umuwi na rin si Dindo. Pagdating sa bahay, nakita nitong may kung sinong kausap ang ama. Nilapitan nito ng binata na pag-alamang may pagkakautang ang magulang sa taong yun. Sinisingil sila nito. Matagal na yung utang mo sa akin, Lino eh. Kailangan ko na yung pera. Kung di mo ko kayang bayaran, kukunin ko na lang yung kalabaw mo. Naku, Mangki ko naman. Yan na lang ang tanging katuwang namin sa bukid. Baka naman pwedeng mag-intay hanggang sa anihan. Ay naku, matagal pa ang anihan ano. Nakita kong kakatanim pa lang ng palay mo. Ngayon ko kailangan ng pera eh. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kukunin ko ang kalabaw mo bilang kabayaran. Wala nang nagawa si Mang Lino nang hatakin ng lalaki ang alagang kalabaw. Nanlulumong pumasok sa tahanan ng ama. Napailing na lang si Dindo dahil maging siya walang magawa sa ganong sitwasyon. Sinundan nito ang ama upang kausapin, ngunit pagpasok ng tahanan, parang walang nangyari. O Lino, buti naman nandito ka na. Naganda ng merienda ang nanay mo. Kumain ka na muna. Nakita kong kinuha ng lalaki yung kalabaw natin. Narinig ko rin ho yung usapan nyo. Bakit hindi kayo nagsabi, Tay? Wala ka rin namang magagawa kahit sabihin ko pa sa'yo eh. At isa pa, hindi mo dapat iniisip ang problema namin ng nanay mo. Hindi dapat iniisip, Tay, anak nyo ko. Parte ko ng pamilyang to kaya siguro, karapatan ko malaman ang tungkol sa problema nyo. Bakit ba kayo nagkautang sa taong yun? Matagal na panahon na nakalipas. 2 taong gulang ka pa lang nun, Dindo. Nagkasakit ka. Wala kaming magawa ng nanay mo, kaya kinakailangan kong humiram ng pera sa negosyanteng si Kiko. Matagal nang nawala ang taong yun eh. Akala ko nga hindi na siya babalik pa. Dahil sa akin, kaya kayo nagkautang. O Dindo, nag-aagaw buhay ka ng mga oras na yon. Desperado na kami ng nanay mo eh.
Sinisi ng binata ang sarili sa nangyari. Ilang araw niya itong dinala. Nakita din ito kung paanong mahirapan ang ama sa bukid. Lalo pa wala na ang alagang kalabaw. Nag-isip ng paraan ng binata. Alam niyang pwedeng mapahamak sa gagawin. Pero ito lang ang tanging paraan para makuha ang alagang kalabaw at matulungan ang mga magulang. Muling bumalik sa gubat ang binata upang isagawa ang binabalak. Tinignan ng paligid kung may mga nakabantay o ibang taong nakasunod. Nang masiguradong walang ibang nakatingin, pinasok nito ang bahay ni Mang Matias. Naganap ng binata na mga palatandaan ng sinasabing kayamanan, ngunit wala itong natagpuan. Akmang lalabas na sana ng pinto, nang marinig ang boses ni Mang Matias na tila may kung sinong kausap. Sumilip ang binata sa maliit na siwang ng pintuan. Muling nakita ang engkantong kalabaw. Nanlaki mga mata ni Dindo nang makitang may kagat-kagat na supot ang nilalang. Inaabot kay Mang Matias. Siguro naman sasapat na ito. Maraming salamat kaibigan. Wika ng matanda. Matapos ay mabilis na naglaho ang kalabaw. Naglakad papunta sa pinto ang matanda, kaya dali-daling naganap ng mapagtataguan si Dindo. Pumasok si Mang Matias sa tahanan. Inilapag ang supot sa maliit na mesa. Pumasok ito sa isa sa mga silid na nagbigay naman ng pagkakataon kay Dindo upang silipin ang laman ng supot. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa mesa. Kinuha ang maliit na sisidlan. Kaso nga lang, narinig nito ang yapak ng mga paa ng matanda, kaya dali-daling lumabas ng pintuan. Mabilis na tumakbo palayo si Dindo, bitbit ang supot na nagmula sa engkantong kalabaw. Magkahalo ang naramdaman ng binata ng mga sandaling yun. Nawala lang ang takot nang makalabas ito sa gubat ng ligtas. Pagdating sa tahanan, diretsyong pumasok sa silid si Dindo. Hindi alintana ang pagtawag ng ina. Sinarado ang pintuan, tinignan ang laman ng dalang supot. Nanlaki ang mga mata ni Dindo nang makitang mga butil ng ginto ang laman ng sisidlan. Hindi ito makapaniwalang totoo ang sinabi ni Mang Matias. Sa isip ng binata, ito na ang sagot sa problema ng ama. Ngunit natatakot din ito dahil alam niyang malalaman ni Mang Matias ang ginawa. Kaso nga lang, mas nanaig sa kanya ang matinding pangangailangan at pagnanais na matulungan ang mga magulang. Kaya nagpa siya ito na ituloy ang binabalak. Kinabukasan, maagang umalis ang binata para magpunta sa bayan. Iilang butil ng ginto lang din ang dala ni Dindo ng mga oras na yun. Susubukan niya itong ibenta. Pagdating sa bayan, nagulat ang binata dahil napakalaking pera ang katumbas ng dalang ginto. Dali-daling umuwi si Dindo, binigay ang pera sa ama. Nagulat si Mang Lino dahil napakalaking halaga ang dala ng anak. Saan mo nakuha ang perang to, Dindo? Magsabi ka ng totoo, nagnakaw ka ba? Hindi po ako nagnakaw, tay. Sabihin na lang natin na may natuklasan akong kayamanan. Huwag nang maraming tanong, tay. Mayaman na tayo. Hindi ka na mamumroblema sa pera. Ano bang sinasabi mong bata ka? Saan mo kinuha ang ganitong kalaking pera? Dali-daling pumunta si Dindo sa silid upang kunin ang supot ng ginto. Ngunit nang papalabas na ito, bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit ng tiyan. Halos mamilipit ang binata. Napagapang ito palabas ng silid. Nagulat si Mang Lino sa naging reaksyon ng anak. Anong nangyayari sa'yo, Dindo? Ngunit hindi makasagot ang binata dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman. Maya-maya pa bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanila si Mang Matias.
Mang Matyas, ano pong ginagawa niyo dito? Wala naman. May kukunin lang akong bagay na sa palagay ko, kinuha ng mapusok mong anak. Dindo, anong kinuha mo sa matanda? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, Mang Matyas. Ang mabuti pa, ibalik mo na lang sa akin ang kinuha mo. Hindi gagaling ang sakit mo hanggat hindi mo na ibabalik sa akin ang supot. Dindo, ano ba talaga ang ginawa mo? At anong nangyayari sa'yo? Pinaparusahan siya ng may-ari ng supot na kinuha niya sa aking tahanan. Hindi sa'yo ang supot na yon, iho. Kaya pakiusap, ibalik mo na. Huwag mong sayangin ang buhay mo dahil lang sa kaperasong kayamanan. Ibalik mo na, Dindo. Wala akong pakialam kung maghirap man tayo, ang mahalaga. Wala kang pineperwisyong tao at hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo. Dahan-dahang inabot ni Dindo ang supot kay Mang Matyas. At nang mawakan nito ng matanda, biglang nawala ang pananakit ng tiyan ni Dindo. Mahusay ang ginawa mong pagpapasya, Dindo. Huwag kang magpapasilaw sa kayamanan dahil pansamantala lang ito. Wala kang madadalang kahit ano na mula sa mundong ito sa oras sa mamatay ka. Magsilbi sana ang aral ang nangyari. Matapos pagsabihan ni Dindo, kagad nang umalis ang matanda. Hindi makapaniwala ang binata sa mga nangyari. Ni Sainagap, hindi niya naisip na totoo ang sinabi ng matanda. Naging matinding aral para kay Dindo ang kaganapan. Ni minsan hindi na ito bumalik pa sa gubat ni Mang Matyas. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbago ang kapaligiran. Dahil sa pag-unlad, isa-isang pinutol ang mga puno, pinatayuan ng mga tahanan. Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang pagkawala ng lantawan sa lugar. Maging si Mang Matyas, hindi na rin nakita sa kanilang bayan. Pero alam ni Dindo na nasa paligid lang ang matanda. Totoo nga ang sinasabi ng karamihan, nababago ng pera ang utak ng tao. Ang nangyari kay Dindo, nagsilbing aral sa kanyang mga anak. Paulit-ulit na binahagi ang kwentong ito hanggang sa umabot pa sa mga apo. Sa kasalukuyang henerasyon, pinapaalala ang aral ng karanasan nang minsan niyang kunin ang ginto ng engkanto na mula sa alagang bawa ni Mang Matyas.